as UMB misses. Bobby Thompson, the baseline drive, couldn't finish. Space from the elbow, won't go. Junmar put back. Ka-Express, ang Gilas Pilipinas ay hindi lang nanalo. Sila ay gumawa ng kasaysayan sa World Cup 2027 qualifiers. Ang kanilang rebounding dominance ay naging viral agad sa buong FIBA World dahil sa unprecedented na Asian qualifiers rebounding record. Ang Gilas na pinangunahan ng kanilang triple towers, sina Quentin Meliora-Brown, 10 boards, Junmar Fajardo, 10 boards, at AJ Edo, 8 boards, ay nag-ipon ng 61 total rebounds kasama ang 20 offensive boards. Ang record-breaking performance na ito ay nagpabagsak sa dating mark na 59 rebounds na hawak ng Lebanon at Iran. Ang achievement na ito ay nagpapatunay na ang anterior presence at team rebounding effort ng Gilas ay nasa elite level. Ang shocking stat ay ang katotohanan na ang lahat ng 12 players ng Gilas ay nagdala ng at least 1 rebound, isang statement na sa team's hustle at discipline. Pero ang tanong na bumabagabag ngayon sa buong FIBA ay paano pa kaya kapag naglalaro na si Kai? Kung walang 7-footer na si Kai, nagawa na ng Gilas na sirain ang rebounding record at maging viral, ang anticipation at hype para sa full strength ng Gilas frontcourt ay napakalaki na. Ang history-making game na ito ay nagpadala ng malinaw na warning sa lahat ng kalaban. Ang Gilas ay hindi lang basta nanalo, sila ay gumawa ng FIBA history sa kanilang dominanteng pagganap laban sa Guam. Ang score na 87-46 ay nagpapatunay ng kanilang offensive firepower, pero ang talagang nagpa-viral sa social media at basketball circles sa buong mundo ay ang kanilang rebounding record. Ito ang nagpatunay ng anterior presence at hustle ng Gilas ay nasa world class na, kahit pa hindi pa full strength ang kanilang front court. Ang Gilas ay humakot ng 61 total rebounds na nagtapos sa pagbasag sa Asian qualifiers rebounding record na dating hawak ng mga powerhouse na Lebanon at Iran sa mark 59. Ang shocking display ng rebounding dominance na ito ay nagbigay ng statement na ang Gilas ay may sobrang lakas sa loob na hindi kayang tapatan ng kanilang mga kalaban sa Pacific at Asia. Ang rebounding differential ang naging key sa 41-point rout dahil ang bawat missed shot ng Guam ay agad na nakuha ng Gilas, habang ang Gilas naman ay nagkaroon ng 20 offensive rebounds na nagresulta sa second chance points at tuluyang nagdulot ng frustration sa Guam. Ang core ng rebounding history na ito ay ang tinatawag nating Gilas Triple Towers, sina Junmar Fajardo, Quentin Meliora-Brown at AJ Edo. Ang tatlong centers na ito ay rebounding machine na naghatid ng combined 28 rebounds. Pinangungunahan ito ni Junmar Fajardo at Quentin Meliora-Brown na parehong nagdala ng 10 boards bawat isa. Ang veteran savvy na si Junmar at ang youthful athleticism ni QMB ay perfect combination na nagbigay ng non-stop pressure sa paint. Si AJ Edo naman ay nag-ambag ng 9 rebounds na nagpakita ng kanyang elite hustle at motor sa magkabilang dulo ng court. Ang synergy ng tatlong big men na ito ang dahilan kung bakit tuluyang giniba ng Gilas ang Guam sa rebounding battle. Pero ang talagang nagpabaliw sa mga FIBA fans at nagpa-viral sa achievement na ito ay ang big picture question. Wala pang kay Soto yan, paano pa kaya pag naglalaro na siya? Si Kai, ang pambato ng Gilas, ay may taas na 7-3, ay hindi pa nakasama sa lineup. Ang record-breaking performance na ito ay ginawa nang wala ang kanilang top center, ay nagpapadala ng chilling message sa lahat ng kalaban. Kung ang Gilas ay kayang gumawa ng history sa 61 rebounds ng walang Kai, anong level of dominance pa ang kaya nilang abutin sa future games? Ang tanong na ito ay nagpapatunay na ang sobrang lakas ng Gilas frontcourt ay legit at nakakagulat para sa buong Asia. Ang record-breaking 61 rebounds ng Gilas ay hindi aksidente. Ito ay resulta ng disciplined effort at superior strategy na nagpakita ng sobrang lakas ng kanilang frontcourt rotation. Alamin natin kung paano ang mechanics ng triple towers at ang collective hustle ng buong koponan ang nagpa-viral sa tagumpay na ito.
Ang dominance sa rebounding ay nagsimula sa offensive glass. Ang Gilas ay humakot ng 20 offensive rebounds, isang stat na lubos na nagpahirap sa Guam. Ang offensive boards ay nagbibigay ng second chance opportunities na siyang nagiging dahilan ng frustration ng kalaban at ng paglaki ng score differential. Sa QMB na nagtala ng 10 rebounds, kabilang ang 4 na offensive boards at si Junmar na may 2 offensive boards sa kanyang total 10 rebounds. Ang pangunahing pwersa sa pag-atake sa rim, ang kanilang relentless effort na makakuha ng extra possessions ay nagpapakita ng kanilang physicality at NBA-like mentality na hindi sumusuko sa bawat possession. Ang defensive rebounding naman ay nagbigay ng solidity sa depensa. Sa 41 defensive rebounds, natitiyak ng Gilas na hindi magkakaroon ng easy second chance points ang Guam. At dito nagningning si AJ Edo na nagtapos ng 9 rebounds at nagpakita ng kanyang elite positioning at verticality. Ang coordination ng triple towers kung saan si Junmar ay nag-occupy ng middle, sina QMB at AJ ang sumasalo sa long rebounds ay flawless. Ang ganitong sistema ang nagbigay ng confidence sa mga perimeter defenders na mag-press dahil alam nilang may reliable backup sila sa ilalim. Pero ang pinaka-nakakagulat at nagpabago sa narrative ay ang team effort. Incredibly, all 12 players grab at least 1 rebound. Ang stat na ito ay nagpapatunay na ang hustle ay hindi lang trabaho ng mga big men. Ito ay team responsibility. Mula kina Justin Brownlee at Dwight Ramos hanggang sa mga guards na sina Scottie Thompson at Chris Newsome, ang bawat isa ay nagambag. Ang ganitong collective effort ang nagdulot ng virality ng laro sa FIBA. Hindi lang ito history dahil sa number, kundi dahil sa komprehensibong team commitment. Ang 61 rebound record ay malinaw na statement. Ang Gilas frontcourt ay may depth at power na sapat para gulatin ang FIBA at ang intensity na ito ay sustainable. Ito ang dahilan kung bakit nag-alala ang mga rivals sa Asia, lalo pat pending pa ang pagdating ni Kai na siyang magpapalakas palalo sa record-breaking na frontline na ito. Ang tagumpay ng Gilas ay silyado na sa kasaysayan ng FIBA sa pamumuno ng Triple Towers, sina Junmar Fajardo, Quentin Malura Brown at AJ Edo. Ginulantang ng Gilas ang buong Asia sa kanilang record-breaking. Ang achievement na ito ay nagpabagsak sa dating mark ng Lebanon at Iran na siyang nagpapatunay na ang interior defense at hustle ng Gilas ay may sobrang lakas at depth. At ito ang Express Info kung saan bawat kwento ginulat ang mundo. Don't forget to like and subscribe.